international prize, ang entry mo ay mga ilang talagang hyper-realistic works tungkol sa mga prominent Boholanos, ano? Okay, paano ba, di ba may nagsabi lang daw sila na isali mo, hindi talaga ikaw yung nakatuklas kung paano mag-join, tama ba? When I was messaged by Sir Francisco, he told me that, can you send me some of your works? And then, yun, pinasa ko po yung mga trabaho ko po. So, I sent the photos of my works. And then, yun, a few days, nag-reply naman na, congratulations, then you will be joining the tawag nito, Leonardo da Vinci Award. So, I believe last year, there are 9. So, 9 lang po sila na-awardan last year with the prominente na mga artists like Sir Michael Villagante, Sir Aris Bagtas, and Sir Dale Bagtas, which is mga sikat talagang artist. So, sino ba naman si Elvin Vitor? Boholano artist lang. Pero, grateful ako sa Panginoon kasi, yun, nasama ako sa Leonardo da Vinci Award sa Milan. Pero Elvin, bagong lahat na yan, balikan muna natin kung paano ka nag-umpisa, no? Binanggit mo na nga, sobrang taas ng grado mo. I think you have severe myopia, tama ba? Ito ba yung dahilan kung bakit talaga you were into hyper-realistic paintings, or were you inspired even before tumaas ng ganun yung grado mo? Talagang ma'am, yung kumbaga gradual po yung pagtaas ng grado ko, pero yan, mayroon akong disability, so I have to prove that disability is not a hindrance if you have the ability to create. So that's why I wanted to give inspiration sa iba na kung kaya ko na meron merong sira yung mata ko, mas kaya nyo kasi merong walang sira yung mata nyo. So yun yung gusto kong ihatid namin sa iba na just push what do you wanted to do when it comes to art, kasi we have the unlimited time in order to create a good art. So kailangan lang talaga pasensya, then dedication, then passion. Oo. Ang tatay mo Elvin ay artist din, no? Tama ba? In nature he is an artist po, sir, pero hindi po kumbaga hindi po yung napuso niya yung dream to become an artist because nag-nurse yung papa ko, and then yun, nag-teacher. Oo. Yun. Kaya parati kung nakikita yung mga visual aid niya dati na siya yung gumuguhit, kaya yun, na-inspire ako sa kanyang ginagawa. Marami siguro magtatanong, Elvin, malakas at matingkad ang mga brights mo, no? Na mga kulay mo. Yes. Wala naman siguro epekto, kinalaman dito yung pagiging extreme myopic mo, no? Actually po, sir, ganun yung sir, yung gusto ko kasi 'di ba, medyo blurry yung paningin ko. I wanted rich color, I wanted vibrant color. That's why siguro yung application ko in painting is medyo vibrant kasi yun yung gusto ng mata ko I wanted kumbaga rich color talaga. Kaya yun yung gusto ko ma-achieve. And then yun yung gusto ko ding maipahiwatig na di ba, art can supply what nature cannot bring into finish. Yung nakikita ko sa nature kasi blurry pag wala akong contact lens. Kaya when I have the aided of lenses, then yun, ginagawa ko siyang more vibrant. Oo. Uy, alam mo, Elvin, sino pa isang ganyang artist? Si Claude Monet. Meron siyang isang serye, Impressionism, pero epekto yun ng kanyang cataract kasi hindi malinaw yung kanyang paningin. So talagang may epekto talaga yung physical conditions natin, ano? Pero yes, yung sa'yo parang super mukha ng litrato Oo. Thank you po. Elvin, gaano katagal mo ginagawa yung mga, ano yung average mo when you make a painting? Average hour or days na ginagawa yan? Sa mga big paintings ko po, ma'am, yung mga masterpieces ko, umabot po siya ng mga 3 to 5 months, minsan merong 2 months. So medyo matagal po, ma'am, kasi yung process ko in oil painting po is layer over layers po. Kasi I believe na yung oil paint is nagsi-season siya over time. That's why when paint season over time, it will produces more colors. So kaya yung siguro hindi yung application ko is naintindihan ko yung
characteristic ng medium, kaya yun yung application ko sa oil. Tapos matagal ko siyang tapusin kasi pag tinignan mo yung mga old master, talagang ang tatagal nila matapos kasi they wanted to produce richer color, and then because there is an evolution of the characteristic of paints po, ma'am. Yung ganon. Mhm. Okay, Elvin, ano tawag dito? Ang style mo ay hyperrealism pero na may surrealismo ng konti. Yes, sir. Oh, kita natin si Pedro Angco na gumagawa yan ng art base sa mga tsinelas na nako-collect niya sa dagat. So Yes, parang po. recycling. Pero ikaw, Elvin, anong tawag dito? Ang strength mo ay ito bang, kung ano man talent mo ba, masasabi mo na galing sa, nagtrabaho siya sa dyaryo dati, would you believe? Anong naging epekto sa iyo na tong daily job mo sa dyaryo, sa Bohol? During my job po sa Bohol po, sir, talagang medyo nag-stop ako doon kasi medyo talaga may epekto sa mata ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko na I have to stop working with the layout design and graphic designing. And then yun, so para yung that time parang sabi ko no choice na ako, kaya dito na ako sa painting. Kaya if I wanted to focus on that kind of career, I must develop and then I must enhance, and then kumbaga dapat galingan ko. Kaya yun, dinevelop kasi yun na yung pinili kong career. So that's why I wanted to share, or I wanted to focus more on hyper-surrealism approach, because if you wanted to create hyper-realism, it's just a photographic picture, photographic portrait. But if you included surrealism approach, it promotes concept, it promotes idea, so it promotes deeper meaning with your piece, yung parang ganun. Kaya I fuse the two kinds of genre. Yun pala talaga, kailangan full-time ka, no? Ang sakit naman pakinggan. Okay, anong plano? May idea ka ba kung magkano cash price? At ano mga plano mo gawin sa Milan pag sakaling pagdating mo na ron, if ever? Actually, sir, yung Milan Leonardo da Vinci is wala po yung cash price, sir. Yung ano lang dyan is meron kang trophy, tapos you will be included in the book of Leonardo da Vinci book, na included yung mga international artists na pinili din nila. So probably more network of artists siguro yung mapoprovide nila, or more connection of collectors siguro yung mapoprovide nila. Basta meron pong trophy na marble trophy, and then merong merong book na ma-included ka sa book, international book. Plano mo bang mag-extend, Elvin, at hit two birds with one stone, gawing bakasyon na rin ng pagpunta sa Milan? Actually po, ma'am, mayroon pong nag-offer to have a solo show, kaya pagpunta ko po doon, mayroon pa akong solo exhibit. So magsusolo exhibit ako doon, sinabihan ako ni Sir Conjen Elmer Cato na mag-solo exhibit sa Consol. So I will be bringing like small pieces na 10 pieces, and then I have a greater cost na maybe half of the sales of my, if there will be sales, kung masosold out yung painting, half of the sale will be donated sa blind and deaf community here in Bohol po, ma'am. Uy.